Basti point of view. Samantala, lingid sa kalaman ni Celestine ay nasa Maynila na pala si Sebastian. Dumating siya kahapon. Sinadya niya na ilihim kay Celestine pansamantala na dumating na siya sa Pilipinas dahil meron pa kasi siyang kakausapin na tao para sa itatayo niya na negosyo. Hinihintayin niya ngayon ang isa sa may-ari ng construction builders na si Bernard Madrid. Ang construction builders ang napili niya na gagawa sa hotel and resort na nais niyang itayo sa lupa na nabili niya na malapit sa Hacienda del Salvador. Personal na inirekomenda ito sa kanya ni Mr. Henson na ngayon ay business partner niya. Kasalukuyan nga ay hinihintay na niya ito sa Manila Hotel upang mapag-usapan na nila ang papyaw ang design na gusto niya. Pagkatapos naman ng meeting niya kay Bernard ay dadaanan na niya ang bagong sasakyan na binili niya para magamit na niya pag-uwi niya sa Bulacan. Gusto kasi niya na magmula ngayon araw na ito kung maninirahan siyang muli sa mansyon. Dapat ang ibang kagamitan na gagamitin niya ay mula talaga sa pinaghirapan niya at hindi dahil sa ibinigay lamang o ipinahiram sa kanya. Kahit paano ay gusto naman niya na magkaroon siya ng mga bagay na matatawag niya na talagang sa kanya. Kung po pwede nga lamang na pati bahay, ay gusto niya na sana na bumili siya. Yun na nga lang ay siguradong hindi na sila papayagan ni Don Amado na lumayo rito. Hindi rin naman niya maatim na maiwan ito sa mansyon na nag-iisa. Kunting oras na lamang at magkikita na silang muli ni Celestine. Ramdam niya ang pananabik sa puso niya na makitang muli ang ngayong asawa na niya. Nais niya na isorpresa si Celestine sa pagdating niya. Napag-isip-isip niya na kailangan na maging maayos na sila ni Tin dahil sa mag-asawa na sila. Walang ibang pwedeng dumamay sa kanila kapag nagkataon kung hindi ang isa't isa. Sila na ang magiging magkatuwang sa buhay. Siguro nga ay si Celestine at siya ang itinakda para sa isa't isa. Bagamat hindi pa rin malinaw kung ano ang iniisip at plano ni Mildred, ay medyo nakahinga na rin siya ng maluwag dahil at least ay alam na nito na kasal na siya. Nakahingi na naman siya ng tawad dito. Naniniwala siya na makakatagpo rin ito ng tunay na nakatakda para rito. Baste, point of view, sa wakas ay ayos na ang lahat. Buo ng plano, malapit na talaga maging totoo ang mga dating pangarap lamang niya. Nakuha na rin niya ang sasakyan at ngayon nga gamit na niya at patungo na siya sa Bulacan. Napahinto siya nang nagip ng mata niya ang isang stall ng flower shop sa tabi ng kalsada. Nagparada siya sa gilid at bumaba para bumili ng bukit ng bulaklak. Automatic ang initan siya ng isang babae na nasa counter at marahil ay ang may-ari ng flower shop. Good afternoon, sir. Masayang bati nito sa kanya. Good afternoon din, miss. Paggagawa ko ng bukit, gusto ko yung pinakamagandang flower arrangement nyo ang ibigay nyo sa akin. Para kanino po, sir? Interesadong tanong kay Sebastian ng babae at may-ari ng flower shop. Pagkuwan ay inipit nito sa tenga ang ilang hibla ng buhok nito na napunta sa mukha nito habang nagpapakyut. Para sa asawa ko sana. Nakangiting wika niya rito. Pagkuwan ay tinuon niya sa mga bulaklak na nasa paligid ang kanyang pansin. Hindi niya binigyan ng pansin ang pagpapakyut nito sa kanya. Ewan niya pero pakiramdam kasi niya nagpapakyut nga ito sa kanya. May mga pagkakataon din kasi talaga na may nakasalamuha siyang babae na tulad nito. Ay, sayang naman pala, sir. May asawa na pala kayo. Nanghihinayang natura nito. Yala, tawag nito sa marahil ay tauhan nito sa shop. Kasalukuyan na nag-ayos ito ng mga bulaklak sa isang sulok ng shop. Agad naman na lumapit ito sa kanila nang tawagin ng babae sa counter. Bakit po, ate? Igawa mo si sir ng pinaka-the bestseller na arrangement natin. Make sure na maganda dahil para sa misis ni sir yan. Sige po, ate. Wika ng tinawag na Ella ng nasa counter. Pagkuwan ay nagsimula na itong mag-ayos. Sir, pwede po kayong maupo rito sa bench habang hinihintay niyo po ang flowers. Wika nito sa kanya. Sige, salamat, miss.
Pagkuhan ay naupo na siya. Akala niya ay titigilan na siya nito sa kakatanong, ngunit muli ay nag-usisa ito. Maganda siguro si Mrs. niyo, sir, ano? Oo naman, siyempre, maganda siya. Pagmamalaki niya rito. Ganun ba, sir? Mukhang magaling mag-alaga ang asawa niyo, sir. Hindi na ito kakikitaan na interesado sa kanya. Baka nagkakamali lamang siya ng iniisip dito kanina. Bakit mo naman nasabi? Kasi napakagwapo niyo, sir. Sorry, sir, pero napakagwapo niyo talaga. Salamat. Kiming wika niya rito. Artista ka siguro, sir, no? Hindi, simpleng mamamayan lang ako. Nakangiti na wika niya sa florist. Napaka-sweet niyo naman po. Pala kung ganun, sir. Siguro mahal na mahal niyo po siya. Ngumiti lamang siya sa sinabi nito. Swerte ng asawa niyo, sir. Hindi naman, miss. Wika niya rito nang mag-ring ang cellphone niya. Si Dylan ang caller niya. Sininyasan niya ang babae na sasagutin niya ang tawag. Pagkuhan ay lumabas muna siya sa shop. Tamang-tama at pagbalik niya ay okay na ang bulaklak na pinagawa niya. Binigay niya ang bayad sa babae at sinabing keep the change. Binigyan niya ng tip ang tauhan nito dahil nagustuhan niya ang ginawa nito. Masaya ito at nagpapasalamat sa kanya. Pagkuhan ay lumabas na siya ng shop. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan ay hindi maiwasan na mapangiti. Sinamyo niya ang bulaklak at pagkuhan ay nilagay sa harapan na upuan. Mayroon na rin siyang dalang basket of chocolate na mula pa sa Amerika niya binili. Sana ay mapasaya niya ang kanyang asawa. Habang nagmamaniho ay napangiti siya at na-imagine niya ang mukha ni Celestine na masaya kapag nakita niya ang mga dala niya para rito. Sana nga ay matuwa ito. Pagdating niya sa gate ay isinungaw niya ang ulo sa labas ng sasakyan upang makilala siya ni Mang Timyong. Natanaw niya na kasalukuyan nagdidilig ng halaman. Nang makilala nga siya nito ay dali-dali siya nitong pinagbuksan ng gate. Sebastian, ikaw pala. Hindi kita agad nakilala. Wika nito sa kanya pagbaba niya sa sasakyan. Napaka-gara naman ang sasakyan mo. Sa'yo ba yan? Iho. Opo, Mang Timyong. Nakangiting wika niya rito. Pasok naman po ako sa loob. Sige. Sa sobrang sabik niya na makita si Celestine ay dumiretso na siya agad sa silid na ibinigay sa kanila ni Don Amado. Ngunit hindi niya dinatnan ang asawa kaya nagpasya na siyang magtungo sa kusina kung saan madalas naroon si Aling Miling. Habang dala pa rin niya bulaklak na ibibigay niya kay Tin, baka kasama rin ito si Aling Miling. Ngunit pagbungad niya sa kusina ay napapitlag sa pagkagulat si Aling Miling. Marahil hindi rin ito inaasahan ang bigla niyang pagdating. Sebastian! Dumating ka na pala. Nakangiwing wika nito sa kanya na hindi niya napansin dahil masaya siya. Opo, Aling Miling naman. Aling Miling, nasaan nga po pala si Tin? Tanong niya rito na nakangiti habang hinahanap ng mga mata niya si Celestine sa buong kusina. Nakaramdaman ng dismaya dahil hindi niya nakita si Celestine ay okay lang. Naisip niya na baka nasa paligid lamang si Celestine. Sebastian, niyaya ni Mika si Celestine na mamasyal. Ha? Kailan pa, Aling Miling? Kakaalis lang niya kaninang umaga, baste. Saan siya pumunta? Aling Miling? Kunot ang noo na tanong niya. Sa Tagaytay. Kailan po siya uuwi? Baka bukas din, baste. Pero gusto mo ba na tawagan ko siya? Hinihintay ka rin kasi niya talaga. Huwag na po, Aling Miling. Hindi bali na lamang po. Hihintayin ko na lamang po siya. Sige, kumain ka na muna, baste. Kumain ka na merienda. Masarap ang niluto naming merienda dito. Kukunin ko muna sa refrigerator. Wika nito at pagkuhan ay nagtungo na ito sa refrigerator para kunin ang sinasabi nitong merienda. Aling Miling. Mamaya na lang po ako kakain. Kumain po ako sa daanan. May nakita po akong masarap na kainan kaya napakain po ako doon. Wika niya rito kahit hindi totoo. Aakit muna po ako sandali sa kwarto. Paalam na lamang niya kay Aling Miling at pagkuha ay tumalikod na siya. Dismayado siya dahil hindi niya dinatnan si Celestine. Excited pa man din siya na surpresahin ito pero hindi niya inasahan na siya pala ang masusurpresa dito.
Hindi pa rin talaga ito nagbabago. Ito pa rin talaga ang Celestine na kilala niya noon. Pagpasok niya sa kwarto ay pinasya na lamang niya na maupo sa couch. Kinuha niya ang mobile phone niya. Pagkuhan ay nagtungo siya sa phone book. Balak sana niya tawagan si Tin, ngunit sa halip ay ang number ni Dylan ang tinawagan niya. Paglabas ni Sebastian ay nagmamadali na si Aling Miling na tawagan na si Tin. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng apron at tinawagan ang mobile phone number ni Celestine. Habang kinukontak ni Aling Miling si Tin ay nagsisiksikuha naman si Narina at Sarah. Maging ang mga ito kasi ay naiintriga na ngayon ay mag-asawa na si Tin at si Baste. Simula nang umalis si Sebastian sa unang gabi nila bilang mag-asawa ni Tin, nang hindi sinasagot ni Tin ang tawag ni Aling Miling ay naiiling na bumalik na lamang muli ito sa kusina. Sayang at hindi nito alam kung paano mag-text para mabasa na lamang ito ni Tin. Ang mensahe niya para rito, napatingin siya sa dalawang kasama ng tila nagbubulong-bulungan ang mga ito. Napagpasya na lamang niya na tawagan na lamang muli si Celestine. Sana'y makita nito ang miss call niya at tawagan siya. Itigil niyo ang chismisa na yan. Pagkuha na isaway niya sa dalawa. Aling Miling naman, halos sabay na wika ng dalawa sa kanya. Pinandilatan niya mga ito ng mata, kaya naman walang nagawa mga ito kung hindi manahimik na lamang. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na pinagchismisahan ng mga ito ang kanyang alaga. Hindi lamang talaga niya gusto na kumprontahin ng mga ito. Pagkuhan ay pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa. Hindi niya akalain na ngayong araw na ang balik ni Sebastian. Hindi man lamang ito tumatawag ngayon. Naiiling na lamang siya sa nangyari. Kung bakit naman kasi ano ang pumasok sa isip ni Celestine at umalis na naman. Sebastian point of view. Samantala ay pinasya na lamang ni Baste na tawagan si Dylan. Pare, nasan ka? Nandito ako ngayon sa Tagaytay pare, wika nito sa kabilang linya. Bakit? May problema ka ba pare? Wala naman pare. Si Celestine ha ba pare? Hula nito. Hindi, tanggi niya. Hindi na kailangan na malaman ni Dylan na asang-asa siya na dadatnan ang asawa, ngunit ito. At para siyang sinampal ng katotohanan na hindi naman siya magiging hindi naman sila magiging okay ni Celestine. Palagi itong gumagawa ng dahilan para hindi sila magkaayos. Masyado lang siyang umaasa talaga. Pare, ayaw ko sanang sabihin sa ito pero nakita ko ang grupo ni Tin dito sa Tagaytay. Ha? Biglang nabuhayan siya nang marinig na nakita nito si Tin. Nasaan siya pare at anong ginagawa nila? Curious na tanong niya rito. Kahit nainis siya ay hindi niya pa rin maiwasan na alamin ang nangyayari sa asawa. Wala naman pare, katulad ko lang actually na mamasyal. Kaiban lang ay nagpunta ako rito, syempre dahil sa babae. Marahil sila ay para mamasyal lamang. Nakita ka ba nila riyan? Palagay ko ay hindi pare. Nandito ako sa cottage ko eh. Wika nito na nakakalukong tinig. Alam mo na, gago. Gusto mo ba nalapitan ko siya? Hindi na, sige na, baka naistorbo pa kita. Hindi naman pare, kahit naman nakaistorbo kay pwede pa naman namin ituloy ang ginagawa namin kanina. Tumatawa ang wika ni Dylan sa kanya habang nakatingin ito sa kasamang babae. Sige na pare, gusto ko na rin kasing magpahinga. Sige na, ituloy nyo na ang nausyamin yung trabaho. Wika niya sa kaibigan at hindi na hinintay ang sagot mula rito. Ayaw na niya mag-isip pa ng kahit ano, magpapahinga na lamang siya. Total, ay wala pa naman talaga siyang pahinga magmula pa kahapon. Hindi na nga niya napansin na nakatulog siya. Katok na lamang mula sa pintuan ay nagpagising sa kanya. Pupungas-pungas na tumayo siya at binuksan ang pinto. Senyorito, kakain na raw po kayo ng hapunan. Bungad ng babaeng kasambay sa kanya habang nakangiti. Kaya naman napatingin siya sa rilong pambisig. Pasado 7:00 na pala ng gabi. Sige, salamat. Susunod na lang ako. Wika niya dito. Sana pagbuksan na kasambahay. Hindi na niya nagawa pa na itanong ang pangalan nito dahil agad itong tumalikod sa kanya. Isinara na lamang niya ang pinto at pagkuhan ay nagbihis na siya. Isang khaki short at puting t-shirt ang napili niyang suotin. Naisip niya na mamaya na siya maliligo pagkatapos kumain. Bumaba na siya at dinatan niya si Don Amado na kasalukuyan na nakaupo sa hapagkainan. Nang makita siya nito ay agad na itong tumayo at niyakap siya.
Kumusta ka na iho? Maligayang pagbabalik. Wika nito sa kanya at pagkuwan ay tinapik nito ang likod niya at bumalik na sa upuan. Maupo ka na muna dito. Ayos naman po papa. Pagod lamang po talaga sa biyahe. Nakita ko sa sasakyan mo sa labas iho. Napakaganda. Opo papa, bumili na po ako para po kung sakali ay may magamit ako kapag nagpupunta ng Maynila. Ah, oo, maigi na yan at mayroon ka ng sasakyan. Siya nga pala iho, nagtungo pala si Celestine sa Tagaytay. Nagpaalam siya sa akin at naiinip daw rito. Wika nito kay Sebastian kahit ang totoo ay pinagtatakpan lamang nito. Si Tin, nang malaman niya na umalis si Celestine kay Miling ay huli na. Naiiling na lamang siya sa ginawa ng anak. Hindi pa rin pala ito nagbabago. Hindi man gusto ni Don Amado ang ginagawang pag-alis ni Tin ay wala naman siyang nagawa para habulin ito. Kaninang umaga, kailangan na rin kasi niyang makarating sa pupuntahan kaya hindi na niya ito hinabol pa. Ngayon nga ay naisip na lamang niyang pagtakpan ang ginawa ni Celestine hanggang maaari ay ayaw rin niya na magkasira ang mga ito. Ganun po ba papa? Kung ganun po ay hintayin ko na lamang po siya rito. Oo iho, tara na't kumain muna. Pilit ang ngiti na wika ni Don Amado sa kanya na napansin niya. Opo. Habang kumakain manaka na kanyang tinitingnan si Don Amado. Hindi lamang talaga niya mawari pero tila aburado si Don Amado. Magmula pa kaninang umaga niya ito napansin. Nang matapos na silang kumain agad na nagpaalam na sa kanya si Don Amado. Nagtungo ito sa library na hindi niya malaman na dahilan. Ay parang ramdam talaga niya na may problema ito. Hindi na ito tulad ng dati na palakwento. Napailing na lamang siya at naisip na siguro ay masyado lamang itong busy. Nagtungo muna siya sa garden upang magpalamig. Naupo siya sa bench doon at pagkuhan tumingala sa langit na may mga ilang tala na nagniningning. Payapa kung titingnan ang paligid. Sayang nga lamang at wala si Celestine. Samantala, nailibang si Celestine sa paglangoy sa resort at nalibang siya nakasama si Mika at bagong kakilala. Ang mga kasama nilang nagtungo roon ay humiwalay na sa kanila ni Mika. Nagtataka man ay nagkibit ng balikat na lamang siya. Okay lang naman sa kanya dahil hindi naman talaga niya ka-close ang mga ito. Hindi bali at may mga bago naman silang nakilala ni Mika. Masarap na kwentuhan ng mga ito at kalug din kaya wala siyang nagawa kung hindi tumawa ng tumawa. Pasado alas 8 na nang magpasya silang bumalik ng cottage ni Mika. Pagdating niya ay agad niyang kinuha ang cellphone niya. Agad na pumasok naman si Mika sa loob ng banyo upang maligo. Pagbukas niya sa kanyang mobile phone ay agad na bumungad sa kanya ang 5 missed call mula kay Yaya Miling. Napakunot ang noo niya. Napaisip siya kung ano at bakit may missed call ang kanyang yaya. Automatic kung nakaramdam siya ng kaba at naisip niya na baka may nangyari sa mansyon. Agad na tinawagan niya ang kanyang yaya. Kakadayal pa lamang niya ay sinagot na ito ng kanyang yaya. Tila hinihintay nito talaga na tumawag siya rito. Tin, bakit ngayon ko lamang tumawag? Wika nito na tila nag-aalala. Bakit po yaya? May nangyari po ba? Bigla siyang nakaramdam ng kaba na marinig ang tanong nito sa kanya. Si Sebastian dumating na. Diretsong wika nito sa kanya. Ha? Kailan yaya? Tanong pa rin niya habang nahuhulanan niya na kanina pa ito dumating. Kaninang alas 3. Ho! Tila bigla siyang nahaposan na nalaman niya mula sa kanyang yaya. Napaupo siya sa gilid ng higaan. Totoo po.